kabebe, magandang buhay po sa lahat. So, yun nga po mga kabebe, dito pa din po tayo sa area kung saan yung mga alagang itik natin ay ganito. Maingay po talaga sila mga kabebe, sobrang galaw. So, yun nga po mga kabebe, sa likodan ko pa lang is alam nyo na po yung mga dahilan kung bakit maingay itong mga alagang itik. At yun nga, sa sobrang ingay po ng mga alagang itik natin mga kabebe, pati din po ako napapaingay na din, napabunganga. Kasi ako po yung nagbabantay ngayon kasi nga ay kulang nga po ako sa tao. So yun nga po mga kabebe, ngayon po ay nagkomento po yung kabebe natin at yun nga sasagutin po natin. So yun nga po, ito nga po yung komento ng kabebe natin. Shout out po sa iyo sir sa pagbisita po dito sa bahay ko. So yun nga po mga kabebe, sa mga baguhan pa lang po dito sa YouTube channel ko, dito po sa bahay ko is yun nga, nasabi ko na po ito sa mga previous post ko, videos ko. So ngayon po ay uulitin ko po. So thank you so much po sir sa supportan nyo po at sa concern nyo. So yun nga po mga kabebe, sasagutin ko nga po yung komento ng kabebe natin kung bakit ay, anong dahilan bakit hindi ko na ipupultri itong mga alagang itik ko. At yun nga, choice nga yun, magandang idea din po yun mga kabebe, pag may ganitong area po tayo, tas pagkatapos dito na area, kung wala ng anihan, ay pwede na nating ipultri yung mga alagang itik natin. So yun nga po, lagi kong sinasabi is marami nga pong paraan yung pag-aalaga nga po ng mga itik. Pwede natin semi-poultry, pwede din nating i-poultry talaga, at pwede din po nating ipastol yung mga alagang itik natin na katulad po ng ginagawa ko ngayon. So, ayun nga po mga kabebe, ang dahilan po kasi niyan mga kabebe. So, saan tayo mag-umpisa? So, mag-umpisa po ako sa umpisa talaga. So, ayun nga po mga kabebe. Bebe, maraming salamat po sa supportan nyo. At sa kabebe po natin na baguhan pa lang po dito sa bahay ko ay thank you so much po. Sa hindi po nakasubaybay ng channel ko ay mag-like lang kayo dyan or mag-comment. Pwede pakisubscribe na din. So, yun nga po mga kabebe, nasabi ko na po ito sa video ko kung bakit ay hindi ko po naipultri itong mga alagang itik ko. So, yun nga po mga kabebe, isa po akong OFW, 4 na taon po ako sa Middle East. So ganitong paraan po mga kabebe ay hindi na po bago para sa akin yung pag-aalaga ng itik, kasi nga ay bata pa lang po ako, ay yung mga parents ko ay mangiitik na, kaya ito din po yung pinili kong hanap buhay at umuwi ako nag for good. So yun nga po mga kabebe, bakit nga po hindi ko nga po maipoltry or masimi-poultry man lang itong mga alagang itik ko. Number 1 po na problema ko mga kabebe kaya hindi ko maipoltry is wala po akong area na paglalagyan po ng mga alagang itik ko. Wala po akong lugar or na pwede natin na doon natin gawan ng bahay itong mga alagang itik ko. Ikadalawa is baguhan pa lang po ako mga kabebe at wala pa akong ganong sapat na pang-finance po sa mga alagang itik kong mga nangingitlog. So, ito lang po talaga mga kabebe, yung mga dahilan ko, dalawa lang po talaga. Wala po tayong sapat na area at wala din po akong pang-finance. So, ano ba talaga yung marketing ko? Bakit ko hinahayaan itong mga alagang itik ko na zero income kasi isang buwan na? So, number 1 po talaga mga kabebe is yung marketing ko po talaga is mag-alaga po ng mga dumalaga na itik. Itong dumalaga na itik mga kabebe, ito po yung binibenta ko po market. So, kaya ay ito po yung gusto kong paraan kasi mas maliit po yung magagasto kong pera kumpara kung ipupultri ko itong mga dumalaga. So, yun nga po mga kabebe. At tungkol naman po sa income po ng mga alagang itik ko ay masasabi ko po talaga na hindi po yun sapat sa ngayon mga kabebe na ipoltri ko po itong mga alagang itik ko kasi nga ay baguhan pa lang po ako. So yung itlog po ng mga alagang itik ko nung mga nakaraang buwan is yun nga, hindi po pang matagalan. Pag ganitong pinapasto lang po talaga natin itong mga alagang itik natin, siguro mapaghandaan natin yung pang araw-araw natin, pero yung pang support po sa mga alagang itik natin, pang
pang-finance na duck layer ay mahihirapan po talaga tayo, lalong-lalo na ay may mga itik din po tayong mga dumalaga. So ilang itik ba yung meron ako ngayon? So yung mga inahin ko ngayon mga kabebe, yung mga itik ko na ngayon walang itlog is nasa 800 plus heads po na mga itik. Tas ilan ba yung mga dumalaga kong itik ngayon na hinahawakan? Nasa 1,400 heads po na mga dumalaga. So mahirap po talaga mga kabebe na itong mga alagang itik ko is semi-poultry ko or i-poultry ko kasi malalakihan po talaga ako ng expenses. So yun nga, wala nga po talaga tayong sapat na pang-finance po sa mga alagang itik natin, lalong-lalo na ito pong mga dumalaga na itik po natin mga kabebe. So yun nga po mga kabebe, ang marketing ko po talaga kasi is magbenta po ng mga itik na dumalaga. Bago ko po sila ibenta ay pinapastol ko po sila dito sa area kasi mas maganda din po naman kasi mga kabebe na organic po ang kinakain po ng mga alagang itik natin. Pero yun nga po mga kabebe, isang buwan ko din po ito sila pinakain po ng feeds at vitamin. So natural lang din po sa mga alagang itik natin yung mga katawan nila kumpara din po sa ipopoultry natin. So yun nga po mga kabebe, ano ba yung mga itik na inaalagaan ko? Lahat po ng inaalagaan ko mga kabebe is pateros po or ranger na mga itik. So sensitibo ba yung mga ganitong itik? Hindi naman po mga kabebe kumpara sa itik Pinas. Mas sensitibo po yung itik Pinas. Bakit? Kasi nga po mga kabebe, pag pinapastol nga po natin itong mga itik Pinas, mayamanin po talaga itong mga itik Pinas mga kabebe. Medyo magulatin po sila dito sa pastulan kumpara po sa mga pateros na mga itik. At paano naman din po yung itlog ng pateros versus itlog ng itik Pinas? So ang nakaganda lang din po talaga sa itik Pinas mga kabebe is yung itlog nila is malalaki, tas medyo mas matagal po bumababa yung egg production kumpara po sa pateros. So yun lang din po yung mga kagandahan din po ng itik Pinas mga kabebe pag pinapastol. Medyo mataas po yung percentage po ng egg production nila. Pero overall talaga mga kabebe, kung pastol po talaga yung hanap mo, much better po talaga na itik pateros. So ang dami din po ngayon mga kabebe na naghahanap po ng itik pateros at yun nga ginagawa nila ng poultry. So sa ngayon po mga kabebe, hindi po sarado yung pag-iisip ko tungkol sa poultry at yun nga pinaghahandaan ko yun at pinag-iipunan kasi sa ngayon po talaga is mahirap po talaga ako makaipon, lalong lalo na ay baguhan pa lang po ako at may mga itik din po akong mga dumalaga. So pagkatapos nito mga kabebe, kung may maibenta man akong mga itik is sure na sure po talaga ako na magsisimula na naman ako sa umpisa, magbo-brooding na naman ako at sa ganun, yung marketing ko talaga na mga dumalaga is tuloy-tuloy. So yun po yung mga dahilan po natin mga kabebe kaya hindi po ako nakapag-poultry. So yun nga po mga kabebe. Sa ngayon po talaga mga kabebe, sobrang nahihirapan po talaga tayo kasi kahit trapal hindi nga po ako makabili. So nakikita nyo naman po talaga mga kabebe itong kulungan natin, no? Parang yung inagian na ba, murag end of the world na po talaga. So yun nga po mga kabebe, dahil nga ay araw-araw umuulan, so ito nga po yung mga nangyayari sa atin. At nakikita nyo naman po itong mga alagang itik po natin is kawawang kawawa po talaga mga kabebe. So ito po yung number one din po talaga na problema natin pag free range area. So hindi naman po lahat mga kabebe is depende pa din po talaga sa iyo yun kung may budget ka. Sa ngayon po kasi mga kabebe ay ganito muna yung trapal ko kasi nga po ay yun nga zero income din naman po yung mga alagang itik natin at sa ngayon ay wala pa po talaga tayong budget na pangbili kasi nga ay dito lang din po talaga ako umaasa sa mga itik ko din po na nangingitlog na ngayon ay wala nang itlog kasi nga alanganin na po talaga yung area na paglalagyan natin. So ito din po talaga yung problema pag
free-range area lang po kumpara sa pinopoultry. Pag pinopoultry po talaga mga kabebe, ay masasabi po talaga natin na maganda po talaga yung kalagayan po ng mga alagang itik natin. Hindi po katulad ng nangyari sa akin at nakikita nyo naman po itong mga alagang itik natin is kabitang nanlalamig na po talaga sobra. Lalong-lalo na ilalagay pa natin sila sa kulungan at wala pang sapat na bubong. So, ito na po talaga yung mangyayari po talaga mga kabebe. So, sa ngayon po ay tiis-tiis lang muna. So, yun lang po mga kabebe. Ako nga pala yung duck girl ng Bukidnon ang nagsasabing, happy farming! Thank you for watching! Magandang buhay po!